Alleluia, 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 Alleluia. Poon ikaw ang pag-asa, ang salita mo'y ligaya, pag-asa ko sa tuwina. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus, kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami, sabi nila. Lulubog tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ang pananalig ninyo. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapwa kong deboto. Good evening. At sa mga kasama po natin sa ating live streaming sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church, ang pagpapala ng ating Poong Jesus Nazareno ay sumainyo. Minsan meron pong isang barko, cruise ship, na naglalayag, at sa gitna ng kanilang paglalayag, ay nakasalubong sila ng malakas na bagyo. Kaya naman ang kanilang barko ay nanganganib. Kaya yung sa mga tao, ito'y nagdulot ng panic. Mga tao hindi mapakali, kaya naman isa-isa nang naghanap ng kanilang mga life jacket. Sa gitna ng kaguluhan, merong isang batang napansin, yung isang lalaki na sabi, bakit kaya hindi humihinto ito sa paglalaro? Tinutuloy niya yung kanyang ginagawang paglalaro, itong batang ito. Kaya sinigawan ng lalaki ang bata, Iho, hindi mo ba nakikita? Nagkakagulo na ang lahat. Kumuha ka na ng life vest mo. Sumagot ang bata, bakit po? Sabi ng lalaki, hindi ka ba natatakot? Bakit po ako matatakot? Ang tatay ko po, ang kapitan ng barko. Sabi ng lalaki, ano naman kung ang tatay mo ang kapitan ng barko? Sigurado ka bang hindi lulubog ang barko? Sabi ng bata, kung lulubog po ang barko, kanina pa naririto ang tatay ko para iligtas ako. Kaya na lamang kalalim yung pagtitiwala ng batang ito. At siguro kung tayong lahat na naririto ngayon sa simbahan at nakikisa sa ating banal na misa, ay tatanungin, gaano ba kalalim o ikaw ba ay nagtitiwala sa Diyos? I'm sure 100% sa atin sasagot dito ng oo, nagtitiwala ako sa Diyos. Pero aminin natin sa hindi, may mga pagkakataon na tinutunaw ng takot ang ating pananampalataya. Tinutunaw ng takot ang ating tiwala. Kapag hinayaan natin ang takot na manguna, siguradong mababawasan o mawawala ang ating tiwala sa Diyos. Kapag natakot ka na hindi tanggapin yung iyong paghingi ng paumanhin o pakikipagkasundo sa iyong asawa o sa iyong nakaalitan,
Hindi ba't mahihinto ka at sabihin mo na lang sa sarili mo, wag na lang, hindi na lang ako makikipagbati, baka hindi naman tanggapin. No? Kapag napangunahan tayo ng takot, ng mga sasabihin ng ibang tao sa atin, ito rin ang nagiging dahilan para huminto tayo sa paggawa ng mabuti. Wag na lang, baka anong sabihin ng iba. Kapag tayo ay natakot, no, na hindi makita o hindi ma-appreciate ng mga tao yung ginagawa natin, nagiging dahilan ito para mawalan din tayo ng tiwala sa ating mga sarili. Kapag ka natakot tayong maubusan, hindi ba't nagiging sanhi ito at dahilan na huminto rin tayo sa pagbibigay? Wag na lang mauubusan tayo. No? Mga minamahal kong kapatid, kagaya ng nangyari sa ating unang pagbasa kung saan ang asawa ni Lot, no, ay lumingon. Binigyan na nga ng babala, wag lilingon. No, matigas din ang ulo. At yun, naging asin ang asawa ni Lot. Parang tayo lang minsan, bawal tumawid, nakamamatay. Pero tayo parang nakikipagpatintero kay kamatayan. No? Siguro natakot ang asawa ni Lot doon sa nasusunog na kanilang bayan at naroroon pa yung kanyang mga alaala at ayaw niyang bumitiw sa kanyang nakaraan. Samantalang sinasabi na ng Panginoon, humayo na kayo at dadalhin ko kayo sa inyong bagong tirahan. Mga minamahal kong kapatid, may mga pagkakataon na kagaya rin ng mga apostol ng ating Panginoon, nauuna ang takot sa ating mga puso. Natatakot tayong bitiwan yung ating mga nakaraan. Natatakot tayong bitiwan yung mga nakasanayan na nating gawin. Natatakot tayo na harapin yung bagong umaga, yung bagong pag-asa na ibinibigay na sa atin ng ating Panginoon. Sa ating ebanghelyo, maririnig natin ang takot na gumapi sa pananalig at pagtitiwala ng mga apostol. Pero sa gitna ng mga ito, ipinapaalala sa atin ni Jesus na sa nangyaring pagpapatahimik niya sa bagyo, sa hangin na humahampas, ay huwag nating walain ang ating tiwala. Huwag nating hayaang ang mga takot natin ay tunawin itong tiwalang ito sa ating Panginoon. Oo, maaaring tanggalin niya yung mga unos ng ating buhay. Pero sa mga pagkakataon na patuloy ang hagupit ng mga pagsubok sa ating buhay, huwag pa rin nating walain itong tiwalang ito. Huwag nating hayaang ang takot ang mamayani. Sapagkat kung hindi man mawala yung bagyo, marahil ay binibigyan tayo ng ating Panginoon ng mas malakas na kalooban para harapin ang mga pagsubok na ito. Mga minamahal kong kapatid, mga kapwa kong deboto ng ating Pong Jesus Nazareno, ito ang grasya na hihilingin natin sa ating Panginoon, na sana sa patuloy nating pagtanggap sa Kanya sa banal na Eucharistia, sa patuloy nating pagdidibusyon sa ating Pong Jesus Nazareno, ay tulungan niya na pawiin ang lahat ng mga takot sa ating puso at mas palalimin at patatagin ang ating pagtitiwala sa Kanya.